Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Una, dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, Ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede po ba nating pagpalain ng bawat isa? Sabihin po natin sa ating katabi, God bless you. Medyo maselan po yung ating pag-uusapan ngayon. Dahil tungkol po ito sa pagpapatawad. Marahil nagbabalik tanaw kayo ngayon na alala ninyo yung mga pangyayari
na nagdaan sa inyong buhay na kung saan kayo ay nasaktan. Niloko marahil, pinagsamantalahan, inabuso, tinalikuran, iniwan, pinabayaan. Lalo pa kung pag-uusapan natin ang gumawa nito ay yung mga taong inaasahan mong kailanman hindi gagawin sa iyo. Maselan minsan dahil kapag naaalala natin, medyo may kurot pa rin. Kahit medyo may katagalan na, minsan nakakaramdam ka pa rin dun sa loob mo. Magkahalong galit at sakit. Minsan ito pa ang nagiging dahilan kung bakit ang isang tao nagsasarili na lamang, ayaw na niyang makipag-ugnayan, humihiwalay na dahil sa sobrang pag-iingat na mangyari ulit. At minsan, ito pa yung naghahatid ng kalungkutan. Dati naman masaya ka. Ngayon parang tansyado na ang ngiti mo. Dati naman palakaibigan ka. Pero ngayon, medyo mayroon ng pag-iingat. Dati, palabati ka, madali kang magkaroon ng bagong kaibigan. Pero ngayon, nililimitahan mo lang ang nasa circle of friends mo. Baka kasi ulit mangyari. Wala sigurong tao ang gusto ganito ang kanyang kalagayan sa buhay. Yung lumiit na mundo mo, nandun na ang kalungkutan, gusto mong ibalik yung dating masaya ka, ngayon ang hirap na. Ayaw natin na ganitong kalagayan na parang bilang na lang ang pinagkakatiwalaan mo. Bilang na lang ang sinasamahan mo. Marahil mas gusto nating mangyari, maibalik yung masaya dati. Yung malaya ka na sa takot. Malaya ka na sa alalahanin o pangamba na ikaw ay sasaktan uli. Ang dalangin mo, sana Lord, mawala na po itong sakit na ito. I have good news for you. Magandang balita. Sa araw na ito, sa sandaling ito, sa kung saan ka man naroroon ngayon, nasa simbahan ka man ng Quiapo o nanonood sa live stream, inaanyayahan ka ng Panginoon na magpatawad. There is no other way except to forgive. Walang ibang paraan. Walang iba. Kahit takpan mo yan ng takpan, nandoon pa rin sa ilalim yung sakit. Kahit libangin mo ang sarili mo, pag nag-iisa ka, mararamdaman mo uli. And the only way is to forgive. Magpatawad. At isang paraan para sa atin daw na maging mas madali ang pagpapatawad ay kagaya ng sinabi dito sa Ebanghelyo, dito sa Talinhaga, na sinasabi magpapatawad tayo dahil mas malaki ang atraso natin na pinatawad ng Diyos. Kahit sabihin po natin, wala nang sasakit pa sa ginawa mo sa akin. Wala nang sasakit sa ginawa mo. Pero ang totoo, mas malaki ang atraso natin sa Diyos. Mas malaki ang sakit na ipinadama natin sa Diyos. Gayunpaman, kahit mas malaki ang atraso natin sa Diyos, kahit mas masakit ang ginawa natin sa Diyos,
ang Diyos? Nagpapatawad. Nagpapatawad. Kaya, tila sinasabi ng Panginoon, patawad ka na. Dahil mas malaki ang natanggap mong kapatawaran. Alam niyo, may pangalawang gustong ipahiwatig itong ebanghelyo eh. Yung bang magpapatawad ka hindi dahil lamang na mas malaki ang pinatawad sa iyo, kung hindi, ang pagpapatawad ay isang kilos ng pagpapasalamat. Sa ebanghelyo, yun ang kinulang doon sa unang alipin na pinatawad ng milyong-milyon. Yun ang kulang sa kanya. Na kahit milyon ang pinatawad sa kanya, tapos hindi niya mapatawad yung may utang sa kanyang 500 piso, ang dahilan dito, hindi siya nagkaroon ng pagpapasalamat. Kasi kung nagpapasalamat ka, magagawa mo ang maraming bagay. Nawala sa kanya yung pagpapasalamat. Kaya ano nangyari? Sinaktan niya yung ayaw magbigay ng bayad ng utang niya, pinakulong pa niya. Dito po sa Quiapo Church, sa simbahan po natin dito sa Quiapo, ilang beses ko na pong sinasabi ito. Bakit ang daming tao nagsisimba sa Quiapo? Marami bang talaga nangangailangan na tao? Opo, marami nangangailangan. Pero, sa akin pong karanasan, kaya maraming pumupunta sa Quiapo, ang pagpunta nila dito ay pagpapasalamat na. Tama po ba ako? Marami pong deboto ang binabalik-balikan dito sa simbahan ng Quiapo, kahit bumiyahe pa, Biyernes pa yan, traffic, isisingit sa schedule, pagod na, sasadyain pa ang simbahan ng Quiapo para magmisa. Ito ay hindi dahil lang may hinihiling eh. Kung hindi, mas nakikita ko, mas maraming nagpapasalamat. Tama po ba ako? Kaya marahil po ang paalala at paanyaya ng Panginoon sa atin, palayain mo na ang sarili mo. Ibalik mo na yung ngiti sa iyong mga labi. Makipag-ugnayan ka uli, makipagkaibigan ka uli, makipag-usap ka uli. Magsisimula ito sa pagpapatawad mo. Forgiveness. At magiging mas madali sa iyo magpatawad dahil ang pagpapatawad sa kapwa ay pagpapasalamat sa Diyos.